Uwi na naman. Let's go. Grabe yung bagod. So, yun guys, no? Nahingal ako. Pero, siyempre, makikita nyo sa susunod ng mga clip ko ano yung mga pinagagawa ko. Kaya, ito lang po ay ang konting advice ko bilang isang tito. Ako nga pala ang inyong tito, Tito Vic. Please subscribe to my channel and click the notification bell para kang bulol na naman. Para lagi kang update sa mga upcoming videos ko. So, as you know, or sa mga sumusubaybay sa akin, every year ay umuwi ang mga OFW or hindi naman every year. Anyways, pero sa mga OFW, syempre ang pinaka-aantay naming okasyon na darating sa amin habang kami na sa ibang bansa ay yung pagkakataong magbakasyon. Kung haba na intro ko, sasabihin ko lang excited kami umuwi every year or yun na nga. Anyway, yung iba, syempre every year nakaka-uwi. Yung iba mas madalas. Yung mga hindi naman pinapalad na kagaya kong OFW, minsan 2 o 3 taon, minsan nga 4-5 taon pa bago makauwi. Yung mga kasambahay natin dan, kaya shoutout sa mga kasambahay natin dyan kung saan man kayo sa mundo, hindi lang dito sa Saudi. Pero yun nga, sana swertihin kayo sa mga amo at pauwiin kayo every year. So anyway, kung ang OFW sa Pilipinas ay may pre-departure, dito naman ay meron kayong pre-vacation. Kaya stay tuned to my video and watch the next clip. Let's go. At yun nga, gaya ng sinabi ko, ay may mga bagay tayong gagawin bago tayo tumuloy sa pagpunta sa airport. Kaya at this time, pupunta muna ako ng kusina para mag-almusal dahil maaga pa naman. So kakain muna ako at buti na lang walang ibang tao. Ay meron pala, nandun pala, may tao pala. Sorry naman po, hindi kasi masyadong gumagalaw para siyang pibulto. So yan guys, kakain muna tayo. Para naman, kasi mamaya pang flight ko, umaga pa lang yan. Kain muna tayo ng konti almusal para may laman ng ating tiyan. Dahil marami tayong gagawin ngayong araw na ito bago tayo umalis. Dahil sinasabi ko nga sa inyo kung ang OWA ay may pre-departure, ako ay may pre-vacation at ang una ay ang pagkain ng almusal. Pagkatapos na kumain ay maglaba. So yan, natapos na ako naglaba at sinampay ko na ang aking mga nilabhan. Dahil mainit sa Saudi, sure ako mga wala pa 2 oras or 3 oras, tuyo na yan. Kaya naglaba ako ng maaga at tag-init ngayon. Kaya sure matutuyo yan bago tayo umuwi. At syempre, pagkatapos natin maglaba ay maglinis naman tayo ng kwarto, no? Maya naman kayo, gaya ko, may kakwarto ako, kailangan maglinis ako dahil hindi ko pwedeng iwanan na madumi ang area ko. Dahil syempre nakakahiya, no? O, pati yung ilalim ng kama ko. Siyempre, wawalisan ko yan. Natanggalin ko lahat ng dumi at halos lahat ng kaya kong walisin ay wawalisin ko. At ayun na mga bagay ko, nakaready na. Kita nyo, tinabi ko muna. O, linis tayo dito, walis tayo doon. Pati yung side niya, wawalisan na natin. Dahil siyempre, sinisipag-sipag tayo. Isama na natin yung side ng kakwarto ko. Kakayaan naman, ano. Shoutout kay Joseph TV. Yun nga bang channel niya, hindi ko na maalala. Pero shoutout kay Joseph, ang aking kakwarto. So, yan, nilinis ko na rin yung side niya. O, kita nyo naman, ebidensya ha. May kalat talaga ang kwarto namin. Ewan ko ba kung paano nakapasok ang alikabok sa kwarto namin. Dahil sarado naman. Kaya, no choice, kundi maglinis na lang. So, pagkatapos mong linisin, syempre, ilagay mo na sa basurahan. At, yung basurahan ko, yan, meron ko yung basurahan sa kwarto, ay syempre, tatanggalin na rin natin ang laman para maitapon na rin natin at para walang maiuwang basura. Dahil kung may mga basura yan gaya ng saging, pinagbalatan ng saging o yung mga prutas-prutas dyan, mga ngamoy yan, sure tayo dyan. O, kita nyo, tinignan ko pa para sure kung talagang may naiwan o wala. So yan. Inubo pa ako, pasensya na po kayo. So yan, tapos lilipunin ko na yung mga natirang dumi. At pagkatapos mo ilagay sa plastic, syempre saan pa papunta yan kundi sa basurahan. So lalabas tayo uli ng kwarto para itapon natin sa labas at ang ating mga kasamahan na tagalinis ay siya nang bahala magtapon yan
doon sa pinaka main basurahan sa kinokolekta na ng makina. So dyan na lang muna sa basurahan na nakalagay sa labas ng bahay namin. At makikita nyo, napaka aga pa pero parang alas 9 na ng umaga. Oh, vlogger talaga no? Mayroon pa talagang ganun no? Pwede naman kasi hindi mag-vlog bakit nagba-vlog pa pero syempre nag-i-enjoy tayo sa pagba-vlog. At ngayon balik tayo sa paglilinis ng kwarto at syempre hindi ko na masyadong tawag dito binrush ang aming kwarto kaya gumamit na lang ako ng glass cleaner at syempre mamamapa natin yan. Oh, syempre simula sa side niya papunta sa side natin. Oh, kita mo naman inayos ko pa yung video. Oh, diba? Oh, bigay na bigay, todo parang tunay sipag na sipag kunwari oh, yan po, glass cleaner na lang po ang pinang-map ko at malinis naman masyadong kwarto namin, hindi naman siya ganun kadumi, lagi naman kasi kami naglilinis linggo-linggo. Ayan oh, pinakita ko pa minamap ko oh, diba walang dumi. So yan po guys, after nyong i-map ay napagod ang tito nyo no? So yun, naglinis na ako ng kwarto, naglinis na ako ng banyo, nagtapon na akong basura, naglaba na ako, nagluto na rin ako ng kakainin bago ako umalis. Siyempre ito naman sa experience ko lang at gusto ko lang i-share sa inyo kasi siyempre gusto natin umalis na malinis yung kwarto para pagbalik natin pahinga na lang din ulit tayo, hindi na tayo maglilinis. At saka kung may kakwarto ka na kaya na iiwanan mo yung pwesto mo o yung area mo na madumi, kaya linisin mo na rin syempre para happy tayo every day, every time. So yun nga, kung may pre-departure ang OWA, meron din akong pre-vacation. Pero again, hindi naman to applicable sa lahat ng mga uuwing kagaya ko. Yung mga may time pa, may spare para gawin ito, or yung may mga mahabang oras pa na preparation para bago umuwi. Kasi kadalasan ang ginagawa natin ay piniprepare lang natin yung pasalubong, hinahanda natin yung bagay, tinitimbang para tama sa hindi tayo mag-assist package. Ito naman ay para sa entertainment ng lahat. Kaya please enjoy my video. So pahinga ko konti, tas ligo na, tas papunta na ako ng airport. At pagkatapos ng beauty rest ay lalamanan uli natin ang tiyan natin dahil tanghali na po guys, alas 12 na po ng mga time na yan. So kakain muna at pagkatapos kumain ay so yun guys, tapos na tayong mag beauty rest at oras na para maligo. Teka lang, wala pala akong dalang doon. Yan, liligo muna tayo para syempre walong oras tayo sa aeroplano, mabango naman tayo bago tayo dumating ng Pilipinas. Ganito na lang, censored na muna, let's go. So ayan, fresh na tayo. Nagkulay pa tayo ng buhok ng isang araw, hindi na ako nakapag video, hindi ako nakatingin sa camera. So naantay na ako ng maghatid sa akin, kaya bubilis ako muna. Bye bye. At ayan na nga, palis na kami. Natid ako ni Master Jumong, salamat. Sa wakas makapagbakasyon na uli. Siguro transition na ito ay sa airport na. Tingnan natin. Let's go. Kakaliwa ba kakanan? Oh ayan, yan na yung factory. Ayan, ito factory nito. So ayan guys, meron lang kaming dadaanan dito. Napa-executive tayo, maglalalamog tayo today. Lang natin yung magpapa-pick up ng kanyang parcel at ipapadala natin yan sa Pilipinas. Sabi ko nasa labas na tayo Ito yung factory nila. Ikot ko ng gano'n o pag gano'n ka lalaki. Tayo lang po natin. Gago. Hello po sir. Ano ako? Lalamog po? Oo, lalamog po lang. Sige, papadala mo to. Oo, salamat Sige ha. po, salamat din. Salamat din. Enjoy doon sa bakasyon. Hintay sa pagbalikan. Wala kang trabaho? Meron, kaya nang umaga kami Ingat malis. kayo, sige. Okay, Okay. salamat. Bye. Sir, doon ang bayad nito. Ha? Doon ang bayad nito. Doon na yung bayad. Salamat. Sige sir, salamat sir. Yan po isang parcel dadali natin sa Pilipinas. Sige na, tala. Let's go, Jumong. Sino siya? Isa namin isang dating mabuting kasamahang katrabaho. Ayan, kung mapapansin nyo, yan ako si Mario Vlogs. Nasa ibang kumpanya na siya na ngayon, tinakwil niya na kami.
Kaya, ayun. Pero alam niya kasi pauwi ako, kaya nagpasabay siya ng something. Hindi natin titignan. Papeles ito, kaya sige. So, malamang ang transition nito ay doon na talaga sa airport. Let's go. At yun na nga, totoo na, nasa airport na tayo. Kaso maaga pa kasi ano pa lang niya, mga 1 o'clock or 2 o'clock. Ang flight po natin ay mamaya pang 7 o'clock, pero nagpahatid na tayo ng maaga dahil wala nang chance para maihatid tayo. Kaya hintay-hintay na lang muna tayo sa labas ng airport. At least hindi tayo na dun sa pinakalabas, nasa vicinity na tayo, kaya medyo malamig na aircon na. At yun, kita-kits tayo sa Pilipinas. Ayan, yan po ang airport.